Kumbawa, magandang gabi. Ako po si Jeronimo Gutierrez. Ito ang Kumbawa Shiga. Ang programa ngayon ay magpapakilala kay Ginoong Giancarlo Uehara na isang Peruviano na naging kampiyon sa ginanap ng Japanese Speech Contest sa loob ng lalawigan ng Shiga. Noong ika-11 ng Pebrero ay ginanap sa lungsod ng Higashiomi ang Japanese Speech Contest para sa mga dayuhang residente. 15 katao mula sa 8 bansang napili sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga dokumento mula sa maraming aplikante na nagtalumpati sa wikang Hapon. Ang tumanggap ng gantimpala bilang kampiyon ay ang Peruviano na si Ginoong Giancarlo. 29 taong gulang, inialay niya ang kanyang talumpati ng pasasalamat para sa kanyang mga guro na naghubog sa kanya upang mabago ang kanyang bugang. Ako ay tunay na masaya dahil sa aking pagiging kampiyon ay napatunayan at naihayag ko ang husay ng aking mga guro sa pagtuturo. Sa karaniwan, siya ay responsable para sa mga konsultasyon ng mga dayuhang naninirahan sa lungsod ng Conan International Association. Gayon din, ang pagpaplano ng mga seminar para sa mga dayuhan ay kanyang ginagawa. Wala pa siyang 1 taon para sa trabahong ito, ngunit ang kanyang kakayahan ay kinikilala ng mga taong kasama niya sa lugar ang pinagtatrabahuan. Maraming mga dayuhan ang dumarating dito araw-araw upang humingi ng konsultasyon ukol sa pamumuhay at trabaho. Marunong at nakakaunawa siya ng wikang Hapon, Spanish, Portuguese at English. Talagang marami siyang nalalaman bilang tagapagsalin o interpreter at ito ay lubhang nakakatulong sa amin. 9 taong gulang si Ginoong Uehara dumating sa Japan. Sa pagpasok niya sa elementarya ay wala siyang alam na anumang wikang Hapon at dito ay nakilala niya ang isang guro na Hapones. Dahil sa mahigpit na gabay at patnubay ang tinuro ng aking mga guro upang mapabuti ko ang aking mga gawain, kaya ako ay narito ngayon. Kung wala ang aking mga guro, siguro ako ngayon ay hindi makakapagsalita ng wikang Hapon o di kaya ay kahit ang sarili kong wika na Espanyol ay hindi ko mabigkas ng maayos. Maaaring ako ay hindi makukumpleto bilang isang tao kung wala ang aking mga guro at nagturo sa akin. Si Ginoong Uehara ay nagbalik-bayan noong 12 taong gulang siya, ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang mga guro kaya nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Nihongo at kultura ng Japan. At pagkatapos ay muli siyang bumalik sa Japan upang manirahan noong siya ay 23 taong gulang. Nagpatuloy siya ng pag-aaral ng Nihongo habang nagtatrabaho sa pabrika at naipasa niya ang Level 1 sa Japanese Language Proficiency Test. Totoong masaya kapag natutunan ng Nihongo. Napakasarap ng pakiramdam na unti-unti mong naunawaan ang damdamin ng mga Hapon at ang kanilang mga konsepto sa buhay. Tunay na napakasarap ng pakiramdam. Sa pagtira sa lupang banyaga, ang hadlang sa wika ang una mong makakalaban. Kahit sino ay makakaranas ng ganitong paghihirap, kaya huwag mong sumuko upang magtagumpay. Ganito ang sinabi ni Ginoong Uehara upang makahikayat. Kahit na ano pa mangyari, ang hindi pagsuko ng kalooban ay importante. Sa pamamagitan ng kamalayan sa iyong paligid, makikita mo ang mga bagay na hindi mo napapansin dati. Ang pakikipagkapwa-tao at mapapabuti at magkakaroon ng maraming kaibigang Hapon. Sobra ko itong inirekomenda sa lahat at ipinapayo ko na mag-aral upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Karamihan sa mga taong naipakilala sa programang ito ay nagsasabing ang kaalaman sa Nihongo ay nagpabago ng kanilang pamumuhay sa Japan. Ang proseso upang makamtan ang galing sa pagsasalita ng Nihongo ay maaaring mahirap, ngunit ang kalidad ng pamumuhay ay mas magiging mahusay kung ito ay susubukan. Ang iyong pagsisikap ay tiyak na may gantimpalang nakalaan. Hanggang dito na lamang. Muli sa susunod na linggo. Sayonara, paalam!